Sa puntong ito ay balikan natin ang kasama natin si Eunice Samonte, kaugnay pa rin ang sitwasyon sa Marawi City. At ngunit bago yan ay makakapanayam natin si 1st Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera. Okay, naroon ang ating kasamang si Eunice Samonte live. Eunice. Yes, nandito pa rin tayo sa Marawi at para malinawan tayo kung ano na nga ba talaga ang tunay na sitwasyon at kung ano ang tunay na numero dito sa nangyayari nga sa Marawi, narito at makakapanayam natin live si 1st Division POW Chief Lieutenant Colonel Joar Herrera. Sir, kayo po ang makakapagbigay sa amin ng tunay na details kung ano po yung situation sa ground. Sir, ongoing pa rin po yung operations until now. Yes, operations natin. No? Until now, yung mga tropa natin ay nasa engagement area pa para i-find, fix, and destroy yung remaining local terrorist groups. Yung ano natin, ginagawa natin ngayon ay nagsasagawa tayo ng collaboration effort, no? Sa mga LGUs, sa mga communities para tulungan tayo. Yung mga engagement po, yung mga packet skirmishes na nangyari kanina, ito ay binigay ng mga information, no? Mga information galing sa communities, sa mga tao, no? Sila po ay tumutulong sa atin ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin sa Marawi dahil sa kanilang pagtulong sa amin, no? Hindi natin magagawang matapos kaagad to kung hindi po tutulong yung mga communities, yung mga tao, no? So ngayon, nakapag-incur po tayo ng 26 po na killed against local terrorist group, no? Sir, along the way, meron po kaming narinig na putukan. So, ibig sabihin po nito, hindi pa rin tapos yung operasyon natin. Mga hanggang kailan at ilang araw po yung may target po ba tayo para matapos itong kaguluhan dito sa Marawi? Tuloy-tuloy pa rin yung pag-conduct natin ng joint operations, no? Nagre-redeploy tayo ng mga troops. Nilalagay natin sa mga vantage position para at least magkaroon tayo ng advantage against the local terrorist group. Yung local terrorist group sila ay desperate na, no? Very desperate sila ngayon. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo, no? Kung saan sila magwi-withdraw kasi every time na mag-withdraw sila, meron tayong forces, no? Na talagang gustong i-destroy itong local terrorist group. Sir, kanina po nagsimula na yung airstrike natin. How sure are we na wala pong madadamay na civilian dito po sa nangyayaring ito? Yes, actually yung ginawa natin na airstrike, ito yung precision airstrike. Napaka-deliberate, precise yung ating pag-conduct ng airstrike kaninang umaga at hapon, no? Makikita natin dito yung pagbibigay importance sa ating mga kababayan. Before the airstrike, nagsagawa po tayo ng announcement, no, sa ating mga kababayan na pumunta po sa mga safe places, stay indoor, no, para at least hindi po sila masaktan. Sa aming operations, we give primordial concern sa mga civilian. Yan po yung ultimate ultimate goal natin dito, na wala pong madadamay ng mga civilian sa aming mga operations. Sir, mga ilan na lang po yung hinahabol nating miyembro ng teroristang grupo? I believe nagdagdag na po tayo ng additional forces. So, ilan na lang po ang mga terorista? No, sa ating report, no, na natatanggap, around 25 to 30 na lang yung mga remnants na natitira dito. Sila po ay masasabi natin na disarray, no? Dahil sa tuloy-tuloy nating surgical operations against the local terrorist group.
Sir, may mga reports tayo na nakita daw yung Abu Sayyaf group leader na si Isnilon Hapilon. So ano po yung pinaka-latest sa kanya and may mga hint na po ba tayo kung saan siya tutugisin? Actually, that's one of the main reasons, no, kung bakit tayo nag-conduct ng isang focused military operation para huliin or defeat or destroy the HBT. Kasi hindi lang naman si Isnilon Hapilon doon, pati yung core group po ng LTG, yung local terrorist group. So nung sila ay naipit, no, itong mga kasamahan nila, nag-conduct sila ng mga iba't ibang terroristic activities, nanunog ng mga vital installations, no, pumatay sila ng mga civilian na walang kalaban-laban, no. So dito makapapakita talaga natin na sila ay anti-people, no. Sila ay ang dami nilang ginawang mga harassment, violence dito sa Marawi City. Wala po silang respeto sa heritage and culture ng Marawi City. Sir, nagdeklara na po ang Pangulo at ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ng martial law. Paano po ito makakatulong sa paghabol natin sa mga natitira pang 25 to 30 members ng terrorist group? Well, welcome development po sa atin yan sa military operation. Yung detalye po is hindi pa namin na pero this is a security a security measure para hindi po mag-spill over yung karahasan dito, yung violence. Kaya po yung ating commander ng 1st Infantry Tabak Division, si General Rolly Bautista, ay inatasan ng mga iba't ibang units para i-secure yung mga vital installations adjacent municipalities and cities of Marawi City, including po yung mga sa area po ng Lanao del Norte at Zamboanga Peninsula. Sir, may balak pa po ba tayong magdagdag ng additional troops or sapat na po yung puwersa na narito ngayon sa Marawi? Yung troops po natin ay tuloy-tuloy po yung reinforcements, no. Kasi ang gusto talaga natin is totally ma-flush out, no, etong mga local terrorist group. Sa aking paalala sa ating mga kababayan, no, na kailangan makipag-cooperate po sa military, makipag-cooperate sa police, sa local government units para matulungan kami, no, para matapos kaagad itong crisis dito sa Marawi City. Saka ang army nyo, ang Armed Forces of the Philippines ay isang napaka-professional na organization, no. So wag po tayong magkaroon ng alinlangan po, lalong-lalo na sa pag-declare ng martial law. Dahil lahat po ng activities, lahat po ng programa ng Armed Forces of the Philippines ay anchored sa constitutions and always based on the rule of law. Maraming salamat po, sir.